Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live kung kita dinhi sa Sugbo Baguhay lang nagsaulog sa kapiestahan sa Balaang Bata ang Senyor Santo Niño. Pinaagi sa atong fiesta, Senyor og Sinulog Festival. Dito sa kauluhan mga kapuso, doon na sa ulugon nga pista ng Santo Niño. Karong buntaga mga kapuso, makauban ta mga opisyales sa San Beda University aron hisgutan kining nahimo na nila nga tinuig nga tradisyon nga gidugok yun siya sa mga deboto sab sa Maynila apan managlahi kuno ang selebrasyon karong tuiga gumikan sa pandemya. Pangumustahon taon sila mga pagpangandam kay day 1 na day karon sa ilang kasaulugan. Makauban ta karong buntaga mga kapuso ang University President Father Aloy Maranan OSB ug ang Hermano Mayor sa ilang kapiestahan karong tuiga si Dr. Christian Bustamante. Good morning. Good morning. Morning Nico. Thank you so much for joining us this morning. Daghang salamat gikan diri sa Cebu, Father Aloy and of course Dr. Bustamante. Father, we'll start with you. Kung dito po sa amin sa Cebu, 3rd Sunday of January ang fiesta ng Santo Niño o Sinulog. Diyan po sa inyo, Father, last Sunday of January. Can you share to us po, Father, paano naging yearly tradition na natin sa San Beda ang okasyong ito po? Magandang umaga, Nico. Tama ka. Ipinagdiriwang dito sa San Beda ang pista ng Santo Niño tuwing huling linggo ng buwan ng Enero. Ito ay ginawa na natin mula pa noong 1905. So mahigit na sa 100 taon na ipinagdiriwang ng San Beda ang pista ng Santo Niño. Kung dito po sa amin, Father Aloy, Santo Niño de Cebu, sa inyo naman po, especially with you mga Benedictine monks po, kayo responsible sa propagation sa devotion natin to the Infant Jesus of Prague or Santo Niño de Praga. Ano pong pagkakaiba ng mga imahe na ito of the Holy Child Jesus, Father? You are right, Nico, no? So our Santo Niño is Santo Niño de Praga. It originated from Czechoslovakia, brought to the Philippines by the Spanish Benedictine priest. So noong nagpunta sila dito sa Pilipinas, hindi naman nakapagdala sila ng imahen, pero ang dala nila ay litrato ng ating mahal na Santo Niño de Praga. Kaya dito sa San Beda, ito ang aming binuhay na kaugalian at tradisyon sa pagmamahal sa Santo Niño de Praga. Of course, Father, tulad din dito sa Cebu, very significant daw po ang color red dyan sa inyo sa San Beda, na official, of course, color ng institution. Father, can you tell us more about this? Yung red and white, these are the official colors of San Beda. But primarily, red stands for courage, for wisdom, and for the spirit. So napakahalaga na ang aming formal logo ay Red Lion, di ba? So Red Lion, ibig sabihin, matapang, pero matapang na magpuso. Very significant. Pero Father, because of the pandemic po this year, ano po mga pagbabago na ma-implement natin sa kapiestahan po ngayong taon? Dahil nga sa pandemic, so ang mangyayari, ang aming pagdiriwang ng Pista ng Santo Niño ay magiging virtual o online platform. So hindi tayo makapag-gather, makapagsama-sama, ngunit kahit ano pa man ay nandun pa rin ang pagmamahal, ang init ng pagdiriwang, ang pananampalataya ng mga mag-aaral at mga guro sa ating pagmamahal sa Santo Niño. And in line with that, of course, Dr. Christian, ikaw po ang Hermano Mayor for this year's celebration. Ano po mga highlight ng ating mga series of activities lined up for this year's Pista ng Santo Niño? Ang highlight ng aming mga virtual or online activity ay of course mayroong pa rin kinalaman sa mga activity na nagpapahayag ng aming pagmamahal at pananampalataya sa banal na sa banal na batang si Jesus. By the way po, Doc Christian, ano pong role ng Hermano Mayor for the celebration, sir? Ang role po namin ay una, kami po yung nangangasiwa sa nagplano kung paano namin gagawin yung kapistahan ngayon. No? Kaya medyo challenging po to sa amin kasi una, alam na namin na pag face-to-face, meron na kami sinusundan na script ng mga nakaraang taon. Pero ngayon, kaya tatlo po kaming Hermano Mayores. No? Banggitin ko lang po yung mga pangalan nila, si Dean Dominador Manlincoln, saka si Director Carlo Gutierrez. Doc Christian, how has this yearly tradition po dyan sa San Beda helped our students, staff, of course, faculty and school administration, sir? Actually, siguro yung
ang kahalagan talaga nito sa mga mag-aaral, saka sa alumni, administrator, faculty, at saka ibang sektor ng San Beda, ay dahil sa activity na to, nagkakaroon ulit ng pagkakaisa ang iba't ibang sektor ng San Beda. Father, question po, Father Maranan. Of course, most of your activities right ngayong taon po online na po talaga. Father, strictly for students or open po to the public? Kasi before, yung mga activities nyo, lalo yung mga procession po, of course, sumasali rin yung mga deboto, yung publiko. Patuloy din po na imbitado ang publiko, ang mga pamilya, at ang lahat ng mga deboto ng Santo Niño. So nakagawian po natin, kaya't inilalahad po namin ang iba't ibang mga addresses sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, at sa iba pang platform ng social media para po makita natin at makaisa tayo sa ating venerasyon sa mahal na Santo Niño. Invitation nyo po, Father, sa mga nanonood sa atin ngayon po, lalo na sa online na, of course, abangan yung series of your activities po virtually na ito, Father, ngayon. Sa lahat po na ang mga loyalista at mga nanonood dito sa GMA at sa Sambayan ng Pilipinas at sa ating mga Bedan community, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa at magsaya at magdebosyon sa ating mahal na Santo Niño de Praga. Thank you so much. It was nice talking to you, Father. Very inspiring. Maraming salamat po for gracing our program. Thank you so much, Father Aloy Maranan, OSB, ang University President sa San Beda University. Of course, Dr. Christian Bustamante. Thank you. Thank you. Maraming Salamat. dito. Salamat. Thank you. At mula sa amin dito, Pit Senior. Viva Santo Niño. God bless you. Thank you, Father. Salamat. Thank you, Doc Christian.